So, nagbibilangan kayo ng mga output. Measurable. For example, as a sales siya. So, kailangan maka-follow up siya ng 50 persons. O kaya naman, kailangan masendan niya ng invitations, let's say 100 or 50 companies. So, measurable ang dapat na ginagawa ng iyong empleyado. Para sure ka na nagagawa niya yan, di ba? Okay, Gilivers, this 2024, alalahanin natin, may mga bagay na pwedeng mag-disturb sa ating negosyo o maglalagay sa panganib sa ating negosyo. Kaya kailangan lagi tayong active, alert, at aware sa nangyayari sa paligid natin. Okay? Let's go! Let's go! Okay, so simulan natin na mga bagay na pwedeng makadisturb or panganib sa negosyo natin. Okay? So first, new competitor. Alam nyo, dapat ito tanggapin na natin as business owner na pag naglagay ka ng isang negosyo ngayon dito dyan sa pwesto mo, sa harap ng bahay mo, sa tagiliran, nag-rent ka ng space, isang araw, magigising ka na may isa, dalawa, tatlo, hanggang 5 na kayong nagbebenta ng the same product or nag-o-offer ng the same services. Alam nyo, para sa akin as a business owner, huwag kang magalit. Gawin mo yung challenge sa sarili mo para mas lalo mong pagbutihin ang iyong ginagawa, para mas lalo mong pagandahin ang produkto mo, para mas lalo nating ayusin ang service na ino-offer natin. Okay? So, ang solution ni Rockstar para dyan dahil hindi natin mapigilan ang competition sa negosyo. Dahil ngayon, sobrang dami ng gusto magnegosyo. Nahalata mo ba, di ba, yung kaibigan mo ngayon may negosyo na, yung kapitbahay mo ngayon nagdinegosyo na, yung office mate mo ngayon nagdinegosyo na. So, almost all of us gusto natin magkaroon ng negosyo. Kaya, competition can happen anytime. So, kaya ang solution natin, mga kapatid, ito ang payo ni Rockstar, lagi tayong mayroong bago. Quarterly, every 3 months, may bago sa negosyo mo. It's either product, panibagong services, o baguhin ang kulay ng iyong negosyo, o ng color ng store mo, o maglagay ka ng bagong slogan. Basta anything na bago dyan sa negosyo mo. Para kung may dumating man, advance ka na. Hindi yung pantay lang kayo. Alam nyo, minsan sa atin nakakalungkot, matagal ka na sa larangan na yan, pero pag may nauna sa'yo, mukha pa siyang mas advance sa'yo. Kasi hindi ka nag-i-improve. Improve natin. Tinan mo yung physical store mo. Tinan mo uniform. Baka hanggang ngayon, wala pang uniform yung mga empleyado mo. Ilang taon na. So, baka ngayon, yung sabi ko nga, di ba, nag-fade na yung paint natin, ayusin natin, okay? So, yung mga competitor, gawin mo lang yan parang challenge. Okay, may nagtayo sa tapat ko, gagalingan ko pa. Okay? Let's go, let's go. Alright, so second na panganib sa ating negosyo is your employees' behavior and performance. Alam nyo ngayon, to be honest, no, magtapat tayo, o tapatan tayo, real talk tayo. Alam mo ba na hindi 100% engage ang empleyado mo from 8 to 5 or from 9 to 6 p.m. Why? Kasi nga, distracted din sila ng personal problems nila. Minsan pagdating nila, hindi pa naman trabaho iniisip nila eh. May mga problema silang dala-dala. Problema sa personal, sa family, sa maraming bagay. And of course, nangaagaw ang social media kasi meron silang access. May cellphone sila, may wifi, may internet ang company. So, nakakasingit yan ng TikTok. Nakakasingit yan sa Reels, nakakasingit yan sa YouTube, nakakita yan ng mga, ano pa nga yan eh, di ba? Nakaka-order pa yan online, di ba? So, hindi talaga 100% engaged ang iyong empleyado. And that will affect the performance. At nagbibigay ng panganib sa negosyo mo yan, or it can disturb your business. So, ano solution natin? Ang solution po natin, bigyan ng specific output. Kung kailangan 80% output based tayo, okay? Or 90% output based tayo. So, nagbibilangan kayo ng mga output. Measurable. For example, as a sales siya, so kailangan maka-follow up siya ng 50 persons. O kaya naman, kailangan masendan niya ng invitations, let's say 100 or 50 companies. So, measurable ang dapat na ginagawa ng iyong empleyado. Para sure ka na nagagawa niya yan, di ba? So, kahit hindi man 80%, kahit 90%, tanggapin na natin. Hindi talaga 100% engaged yan. Alright? At least, di ba, at the end of the day, nakita mo, okay, may nagawa siya, okay na yan. Alright? Let's go, let's go. Okay, number 3. Yan, na
that can disturb your business is higher demand. Higher demand in social media. Nakita mo yung social media ngayon, hindi lang basta video, kailangan yung video mo sobrang ganda. Hindi lang basta poster, kailangan makalaban ka sa poster ng mga competitor mo. Napansin nyo ba? Yung upload, hindi lang basta maka-upload ka, kailangan madalas din ang uploading mo. So, masyadong mataas ang demand ng social media. Okay? So, kung hindi ka lalaban dito, it will disturb your business. So, anong gagawin natin? Ang solution natin, budget. Mag-budget po tayo. Mag-budget ka para sa negosyo mo, para sa marketing and sa production mo. Wala ka talagang ibang paraan na gagawin kundi mag-budget. Huwag tipirin ang social media. Okay? Tumataas ang demand, tumataas ang budget na kailangan mo. Alright? Let's go. Alright, number 4. Pero bago yan, magkape po tayo. Kape muna tayo. And of course, we are inviting you to invite us, the Rockstar. Meron tayong Rockstar 5-in-1 Business Package. So, yan po ang details. We can help your business. Huwag mo yung mahuli ka sa social media platforms. I can coach you. Iko-coach ka ni Rockstar. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go. Let's go. Okay, number 5. Outside forces. Inflation. War. Yung mga nangyayari sa paligid natin na wala tayong control. It can distract your business. Tandaan what happened during pandemic. Ang daming na-disturb, ang daming nawalang negosyo. Okay? So, kaya kailangan ang solution natin para hindi tayo mawala, magkaroon man ng ganyan, is automate. Automate your business. Kailangan may online tayo, may automation tayo. Kahit na 50% lang ng yung selling process is automated. Okay? And of course, dapat meron tayong reserve money. Okay, so like yung sinasabi, mag-ipon tayo kahit 3 to 5% ng ating net profit monthly. Reserve money natin yan. Alright? Protect your business. Kailangan natin yan. And of course, so one thing that can disturb your business is yourself. Doc, bakit ako? Pag hindi ka nagbago, pag hindi mo in-improve ang sarili mo, pag hindi mo nilawakan ang kaya mo pang gawin, pag hindi mo nilawakan ang kaya mo pang tiisin ng mga problema, pag hindi mo nilawakan ang iyong emotional stability and everything about you, madi-disturb ang iyong negosyo. Because sa negosyo natin, sobrang dami ng pressure, sobrang dami ng stress, sobrang dami ng mga challenges, kailangan ikaw matatag ka. Okay? Patatagin ang sarili as a business owner para makalaban ka this 2024. Okay? Alright, so God bless sa ating lahat. Let's pray na mas maunlad ang ating 2024. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.